Breaking news, paktay na. Di makapaniwala ang Palasyo Kongreso sa pasabog ni VP Sara Escudero Team. Escudero, Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Bayan PH. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Bayan PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nagsalita na po. Ayan, syempre bago natin simulan ang videong ito at bigyan ng reaksyon, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Pasensya na medyo paus na naman ako mga katunay. Walang iba kundi si Sir Badong Aratiles. Ayan, syempre suportahan natin ang kanyang YouTube channel mga katunay at mag-subscribe syempre pagpatuloy natin. Pinakamalaking aso, pinakamalaking atakdog. Ha? Aba? Ang waiter ni Lisa Marcos. Ito pong si Seth. Waiter no? hindi ano ba yun? Senator. Basta yung pinakamataas na nakalimutan ko tuloy. Nagigising ko lang eh. Senator Chis Escudero, Senate President. Ayun! Senate President. Ayan. Salamat, Sir Badong. I-refresh ko lang yung utak ko. Medyo parang sa computer, pagkabubukas pa lang, kailangan i-refresh mo ng i-refresh F5 mo ng F5. Akin na po sa ating Vice President dahil sa mga sinabi ng ating mahal na VP Inday Sara. Yes, nagpa-press con si VP Sara at napanood ko yun. Tagus-tagus po, no? Kalokohan po yung sabihin na walang epekto itong sinasabi o mga press con ni VP Sara. Apektado po lahat po ng buong Pilipinas po, lahat po ng mga ahensya ng pamahalaan, lahat po ng sektor ng lipunan. Pati nga po may kanya-kanya reaksyon. Eto na. Kahit nga walang sinasabi si VP Sara dati, kahit hindi siya nagsasalita, is apektado na lahat. Lalong-lalo na yung mga naiinis sa kanya. Apektadong-apektado. 'Di ba? Lalo pa kaya ngayon nagsasalita na siya. Oo. Kasi, 'di ba? Gustong-gusto nilang magsalita si VP Sara dati. No? Pinapasagot nila ng kung ano-ano. Pinagbibintangan ng kung ano-ano, pinapasagot ng kung ano-ano. Ngayon, hindi siya nagsumasagot dati. 'Di ba? Hindi pa sila natutuwa nun kung ano-ano ang iniisip kay VP Sara. Ngayong nagsasalita na siya, lalo silang naiinis ngayon. 'Di ba? Gusto niyong magsalita. Gusto niyo sumagot. Ayan, sumagot na. Naiinis na kayo ngayon. 'Di ba? Parang kulang na lang sabihin niyo, tumahimik ka na lang uli. Kasi kayo iniinis nyo ang aming Vice President. Kung hindi nyo siya iniinis, hindi niya kayo iinisin. Diba? Po, nilabas na po ang pinakamalaking atakdog. Ayun! No? Pinakamalaking atakdog. Ano lahi nito, Sir Badong? Waiter ni Lisa Ontiveros, si Queso Kilay Escudero. Queso Kilay. Hindi, no? Unbecoming of a Vice President. Ikinadismaya ni Senate President Chis Escudero ang pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay President Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya. Kaya nila gustong-gustong magkaroon ng impeachment. Kapag si VP Sara ay mawala sa posisyon, yan ang papalit, di ba mga katunay? Ang Senate President. Di ba? Huling-huli na natin sa akto. At kapag pumalit ang Senate President, wala nang tanggalan ko. Mantakin mo, walang kahirap-hirap, naging vice ka. Wala kang pinagdaan ng proseso, naging vice ka. Ganun-ganun lang, no? Si VP Sara nga, ayaw niyang maging presidente. Kahit na ganyan na inaatake si VP Sara ng kung sino-sino, di ba? Binibigyan niya pa rin ng ano. Pero talagang yung mga sa press con niya, talagang matitindi yung mga sinabi ni VP Sara doon. No? Para
Ayoko sabihin. Hindi. Para sa akin, real talk lahat na sinasabi ni VP Sara eh. Ikinadismaya. Ano bang pakialam namin kung madismaya ka? Ang taong bayan nadidismaya sa pinagtatanggol mong pamilya. Kaya ikaw, kaso-kaso ka. Pinagtatanggol mo yung nakakadismayang pamilya. Kung nga, Hindi naman kasi siya madidismaya. Ba kung alam niyang tama kung ano ang paniniwala niya. dismaya lang kami. Isinusuka ka namin, Keso Escudero. Unbecoming ang ganyang uri ng pahayag, lalo na sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Ano ang unbecoming dyan? Unbecoming ba na sinabi ni VP Sara na wala tayong number one? Unbecoming ba yung sabihin niya na ang presidente ay hindi marunong maging presidente? Ang presidente ay walang malinaw na plataforma para tugunan lahat ng problema natin. Ang Kumbaga, ba't ba lagi ako humihinto sa litratong to? Usod nga natin bago ako magsalita. presidente hindi tumutugon sa mga problema natin. Si Martin, na pinsan ng presidente, ay ay pambansang kahihiyan. National Ayan o. Dito na naman tayo. Usod natin ng konti. embarrassment. No? Kung may pambansang kamao, pambansang bayani, ito po, pambansang kahihiyan ng Pilipinas. Ayan, dito tayo. No? Ang sinasabi mo na didismaya ka sa sinasabi ni VP Sara Cheese. Ayan, Senator Cheese. Pasintabi lang doon sa sinasabi mong nadidismaya ka. Paano naman yung taong bayan na nadismaya sa nangyari ngayon? Na ang buong akala ng taong bayan ay magiging maayos. 'Di ba? Magkakaroon tayo ng maayos na bansa. Paano yung pagkadismaya ng taong bayan? Wala kaming pakialam kung nadidismaya ka. 'Di ba? Kung wala kang pakialam sa pagkadismaya ng ibang tao, wala kaming pakialam sa iyo kung nadidismaya ka. Kumbaga yung sinasabi ni VP Sara kasi, is real talk lahat yun. No? Kasi hindi na maramdaman ng tao ngayon ng gobyerno. Hindi maramdaman. 'Di ba? Hindi nga namin maramdaman kung sino talaga ang tunay na presidente. Alam nyo, ako, mahal kong mga Marcos nun. Dahil kami talaga, isa kami sa Marcos supporter talaga. No, ang pamilya ko, ang nanay at tatay ko, supporter ni Apo Lakay. Ang laki ng respeto namin dyan, lalong-lalo na ang nanay at tatay ko. Pero simula nang nagkaganto, 'di ba? Inexpect namin na ganito maibabalik yung kung ano yung tikas ni Apo Lakay. Yun kasi ang inexpect namin eh. Kung ano ang pamamalakad ni Apo Lakay, hindi man makuha ni PBBM, is siguro may makuha siya ng konti. 'Di ba? Hindi namin ina-expect na 100%. Pero ang nangyari kasi ngayon, hindi namin alam talaga kung sino ang presidente. Si Tambi ba o siya? Di ba? Doon ako nadismay eh. Di ba? Parang hindi ko malaman kung sino yung presidente. Sino ba yung presidente sa dalawang to? Na-out of the picture yung presidente, yung speaker ang umaangat. Sana si Tambi na lang yung pinatakbo ng eleksyon ng 2022. Kung siya din naman yung eepal lang eepal, di ba? Kaya ako, nadidismaya ako sa ganun. Kumbaga parang hindi mo ba kaya to? Hindi mo ba kayang swetuhin to? Yung mga ginawa niyan kay VP Sara, yung mga ginawa nila kay VP Sara, hindi mo ba kayang itigil? Di ba parang nawala ng paninindigan? Iba kasi yung tikas ni Apo Lakay talaga eh. Iba yung tapang ni Apo Lakay. Di ba? Kumpara ngayon. Para ngayon kasi parang chillax-chillax lang. Kulang na lang makikita natin, pa-vape-vape sa Gedli. Ano na nangyayari sa bansa natin? Medyo maraming tao ngayon nagre-reklamo. Yaman sila, chill lang. Parang ganun yung nangyayari. Diba? Si VP Sara, nakikita naman natin. May mga taga-ibang bansa, ito nababalitaan ko, na hindi binabalita ng mga media. May mga taga-ibang bansa na pumupunta kay VP Sara. Si VP Sara ang kinakausap, hindi yung presidente. Si VP Sara pa yung pinupuntahan, Mariosep. Diba, Vice President, ikaw pupunta. Mas parang prioridad ka ngayon. Diba parang, diba, kahit sila nawawala ng tiwala. Kasi dapat kasi iparamdam ni PBBM sa atin, yung pagiging presidente. Iparamdam ni PBBM sa atin na
Importante ang taong bayan. Yun lang naman eh. 'Di ba? At hindi siya pwedeng diktahan ng kung sino-sino. 'Di ba? Hindi siya pwedeng diktahan. Ikaw ang presidente. Kayang-kaya mong swetuhin yung mga makukulit na yan, yung mga gumugulo. Kaya lang naman gumulo ang gobyerno natin ngayon dahil sa mga alipore, sa mga alitaptap na nakaikot dyan, na naghahangad ng kapangyarihan, na nag-aalala dahil baka manalo si BP Sara sa 2028. Wala silang ibang gusto kundi ang 2028 election. Ngayon, sa nakikita nila na malakas si BP Sara sa 2028 election, wala silang magagawa kundi sirain si VP Sara. So, paano nila sisirain yun kung kukontra ang presidente? Siyempre, tatrabahuhin mo muna yung presidente. Lambing-lambingin mo. Diba? Ganyan-ganyanin mo. Kadikit ko to. Diba? Tropa ko to. Insan. Alam mo, sino paniniwalaan mo sa amin? Hindi mo naman ganong tropa yan. Ngayon mo na nakilala yan. Si Amy talaga tropa yan. Ako pinsan. Diba? Para mga ganun ba? Kaya nagka-leche-leche. Diba? Kung tayo ay may sariling paninindigan at hindi tayo nakikinig sa kahit na anong bulong, kung taong bayan lang ang pinapakinggan mo, wala sanang problema. Pilipinas in a global stage, no? Yan ba unbecoming yan? Siya lang po ang tapat. Tanging si BP Sara lang ang nagsasalita ng totoo ngayon. Yes. Lahat, karamihan ng politiko ngayon, dumadakdak ng mga kasinungalingan, lalo na yung mga follower niyan. Yung 12 na yan. Alam na po nila yan. Ginagawa ng pamilya na to. Pero sumuporta pa rin. Kaya 0 tayo dyan sa 12 ni BBM. No? Tsaka nakita ko yung press ko ni VP Sara. Lahat ng mga revelasyon ni VP Sara, yung mga sinasabi niya, nakikita ko sa kanya, hindi siya nagsisinungaling. Makikita mo sa mata ng isang tao, doon sa nagsasalita pa lang, alam mo na kung nagsisinungaling siya o gumagawa siya ng usap. Si VP Sara, hindi. Hindi mo nakikitaan ng ganun. Talagang totoo, dire-diretso yung sinasabi niya. 'Di ba? Plus meron pang mga ebidensyang napapakita. Yun ang matindi rin eh. Unbecoming ba yan? Maging tapat ka sa sinasabi mo. In-expose niya rin itong buong kongreso na sinisiraan nyo lang ako. Wala naman kayong kaso. Directly challenging all the congressmen na magsampa kayo ng kaso. Kahit itago pa ng media yan, ilalabas at ilalabas namin yan. Hinahamon kayo. Kung hindi nyo pa po naintindihan, ano ba yung sinasabi nyo na dapat maglinaw siya, dapat maglinaw? Kanino? Sa inyo? Sa taong bayan siya naglilinaw, hindi sa inyo. Ngayon lang ako nakakita na iimbitahin nyo, iimbestigahan nyo ang Vice President ng Pilipinas dahil yung isang bagotilyong congressman na nagngangalang Valeriano ay hindi maayos yung gising na may sira ng konti yung bagote niya. Inakusahan. Doon pa lang, nawawala na sila ng respeto sa Vice President eh. Mantakin mo, ilang Vice President ang dumaan. 'Di ba? Hindi naman nila ginaganyan. Si VP Sara lang talaga ang pinepersonal nila. 'Di ba? Diyan sa Kongreso. Kasi naman nakikita naman natin, no? 'Di ba? Alam naman natin kung sino-sino ang mga taong inis kay VP Sara diyan. At alam naman natin kung sino ngayon ang namumuno sa Kamara. 'Di ba? Pero kung hindi yan na namumuno sa Kamara at iba, walang problema yan. Alam naman natin si Pangarap Boy nandiyan dyan. Hey! Ho, ho, ho! Tuloy natin yung sinasabi ni Quezon Escudero. Bahagi marahil ang paglalabas ng sama ng loob sa buhay ng tao, pero hindi siguro rason yun. Teka muna, dito muna. Bahagi siguro ng paglalabas ng sama ng loob. Ano mo, Quezon? Wala ka ba naintindihan sa sinabi ni BP Sara? Hindi lang to tamang masama ang loob niya, pero hindi lang to sama ng loob niya. Ito ay paglalantad na yung presidente mo ay hindi talaga siya nakakagampan ng tungkulin niya. Yung presidente mo, walang alam sa mga protocol. Kadete, ipapahiya, pagtatawanan. Yung presidente mo ay totoo pala na inutil. Wala raw number 1 eh.
Oh, O kasi parang pag sinabing ganun, walang number one, parang hindi mo maramdaman yung number one. Meron lang number two. Kumbaga nararamdaman mo yung number two. Si BP Sara naman, karapatan niya namang magsalita. Diba, karapatan niyang ilabas kung ano yung nasa dibdib niya, kung ano yung mga kinikim-kim niya talaga. Kasi alam ko parang matagal niya na talagang kinikim-kim tong mga ganito. Diba, simula pa nung nandoon siya. Kumbaga ngayon niya pinasabog. Diba, pinapasabog niya isa-isa bawat pagsasalita niya. Diba? Kasi kayo masyado yung ginagalit yung agila. Diba? Kapag ginalit yung agila, dadagiting kayo niyan. O dinadagit na kayo isa-isa ngayon. Diba? yan ba'y paglalabas lang na sama ng loob? Yung bang sabihin ni BP Sara na si Martin ay pambansang kahiyan dahil sa ibang bansa, balita yung heavy luggage. No? Doon pa lang sa hey! Oh! Kahihiyan niya na yun eh. Di ba? Parang ang lasing, no? Parang ang nakatagay na isang case na Red Horse. Hey! Oh! Heavy luggage. Balitang-balita sa ibang bansa. Japan, US. Tapos pag sa tingin mo sama lang ng loob, maring sama ng loob. Pero atake yan. Direktang atake sa amo mo. Ayan. Pero hindi siguro rason. Oo, kasi kung gumaganyan man si VP Sara ngayon, hindi rin natin siya masisisi dahil siya din naman is ginaganyan. 'Di ba? Inaatake din si VP Sara ng kung sino-sino. Lalong-lalo na lang, hey! Di ba? Kumbaga si VP Sara, ginaganyan niyo ako. Di magsalitaan tayo, maglabasan tayo, mag-real talkan tayo. Di ba? Gusto niyo ng real talkan, di ba? Parang gano'n. O pinagbigyan kayo ngayon. Naiinis kayo ngayon. Kumbaga lugi nga si VP Sara sa inyo eh. Ang dami niyo. Di ba? Kapag si VP Sara nakaharap niyo, pwede niyo pagtulong-tulungan eh. Si VP Sara lang mag-isa. Partida na yan, si BP Sara pa lang mag-isa yan. Wala pa siyang kasama. Lalo na kung meron pang kasama yan. Nung nagtandem nga si Marcoleta at si BP Sara, di ba? Parang pinagtanggol ni Marcoleta si BP Sara. Doon pa lang, nauuga na sila lahat. Lalo pa kaya kapag dumami ang sumimpat siya kay BP Sara dyan. Pero kahit hindi na, kahit si BP Sara na lang, si Kong Marcoleta na lang, at kung sino lang yung talagang loyal sa mga Duterte, kahit sila lang, kahit konti lang sila, ang importante, ang taong bayan ay nakapanig kay BP Sara. Nabuksan ng paggamit ng mga salita na napapakinggan ng bata man o matanda. Ayan, tinulaan na tayo. Wala ka talagang katuturan din, Chis Escudero, no? Pareho, sa bagay, Bicolano. Hindi ko alam kung ganyan talaga lahat ng Bicolano, ha? Kasi si Lenny at si Chis ganyan. Mahilig sila magsalita ng mga magagandang pananalita. Pero walang kahulugan. Yan, no? Pero hindi siguro yung rason yun at lisensya na buksan ng paggamit ng mga salita na napapakinggan ng bata man o matanda. Alam niyo, nagpapakatotoo lang yung Vice President ng Pilipinas. Yes, Kaysa naman nagpapakatotoo sa'yo. lang. Ang gaganda nga ng sinasabi mo. Wala namang katuturan. Wala ba akong pinapalabas ni Chis dito? Ba't ba laging dito talaga huminto? Kasi parang pinapalabas ni Chis dito, manahimik ka na lang. Huwag ka na magsalita. Sumubay ka na sa agos. Hello? Duterte po yan. Hindi basta-basta sumasakay sa kung ano-ano yan. Pag alam niyang mali-mali, yun nga maganda eh. Diba? Pinaglalaban mo kung ano ang tama. Hindi katulad ng iba, nakikita na yung mali. Wala. Siper. Hindi mo mapapasakayan sa ganyan. Alam mo, sa totoo lang, Chis, no? Na-predict ko na yan. Babagsak at babagsak yung popularity mo. Baka mag-uunahan na kayo ni Say cheese! Kenny's for cheese! Say cheese! Yes, please! Tambaluslos pagdating ng panahon. Mag-uunahan na kayo sa pagiging kulelat. Ganda pa naman ang nagiging ratings mo pag senatorial. Di ba? Pasok ka lagi. Baka yan pa maging mitya para makapagpahinga ka. Intindihin mo na lang si Hart. So kasi, nagdadakda ka pa. Alam mo na makakampi ni BP Sara, taong bayan.
Hindi porket kampi mo yung mga nandiyadyaan, is malakas ka na. No? Tandaan mo, ang gulong ay bilog, ang mundo ay bilog. Umiikot yan. Ang nasa ilalim, maaaring mapunta sa ibabaw. Di ba? Kasi nung una, siyempre, bago ka pa lang, no? Asawa ni Hart, siyempre, pagudi-gudi. Pero nung natuklasan nila na ikaw pala ay waiter lang ni Lisa, katakdog ka ngayon. Eto anong uri ng Senate President ka? Waiter na, dog pa eh. Inaatake yung senadores mo, si Bato tsaka si Gu. Inaatake ng mga congressman. Nagpaalam ba sa mga congressman? Atakehin namin? Kayo ba may inatake kayong congressman? Interparliamentary courtesy. Nilabag nila yun. May nasabi ka ba man lang? Dapat nga, dinidepensa niya rin yun eh. Dahil mga kasama niya sa Senado yun eh. Siya, wala talaga. Kaya kung ito magiging Vice President, may impeach si VP Sara, ito magiging Vice President. Nako, mga katunay. Magbakasyon muna tayo sa ibang bansa. Sa 2028 na tayo bumalik. Kaya hindi lang pamasahe, mga katunay. Meron ka bang binitawan na magagandang salita laban sa mga congressman? Dahil wala kang ginagawa, dinadayok-yok na yung Senado. Lagi kang ligtas eh. Yeah? Ligtas ka lang lagi. Napilitan na ngayon si Bato tsaka si Gu. Gusto na Kumbaga nila. yung talino niya, kilala kasi natin si Chis matalino eh. Kumbaga yung talino niya dito, biglang tumiklop na eh. Wala na. Di ba? Parang nawala na rin yung prinsipyo mo. Dati kung makapalag ka talaga, kung makapagsalita ka talaga, kaya maraming bumibilib kay Escudero. Isa din ako sa bumilib sa kanya. Kaso ngayon, wala na eh. Wala ka rin. Sablay. Lang mag-imbestiga dyan sa war on drugs. Para ipakita sa taong bayan na maganda yung war on drugs. Ano ginawa mo? Inawat mo. Very, ano ka talaga? Sa totoo lang, Quezon Escudero, very supportive ka. Galing mong Senate President, very supportive ka. Very supportive ka sa mga congressman. Very supportive ka kay Martin Romualdez. Kaya nga yan na nilagay nilang Senate President eh. Maglalagay ba naman sila ng Senate President na alam nilang kokontra sa kanila? Siyempre, hindi. O ilalagay natin to, hindi kontra sa atin to eh. Na ngayon, Senate President na yan, impeach natin si VP Sara para sigurado na. Kapag yan naging Vice President, nawala si VP Sara, naging Vice President yan. Siyempre, magiging Senate President na naman, katoropa na naman. Tapos makakapasok pa yung 12 slate nila, no? Paano na kaya ang Pilipinas ngayon? Paano na tayo? Ano mga katunay? Nakakatakot isipin. Isipin nyo lang. No? Vice President si Cheese. Tapos senatorial tropa nila. Tapos makapasok yung 12 senatorial nila. Isipin nyo lang. Pikit kayo mga katunay. Tapos isipin nyo sila. Sila yung nanalo. Sila yung pumalit kay Bibi sa ganon. Tapos yung Senate President, iba na. Nakakakilabot, no? Hindi sa mga kapwa mo senador. Di ba? Ba't mo aawatin si Bato tsaka si Bongo? Ano ngayon? Dito ngayon ha, Skyflex yun, mga katunay. Skyflex, baka naman. Katwiran niyo para daw hindi bias. Diyos ko. Ayaw mong si Bato tsaka si Gu dahil gusto mo hindi bias. Bakit yung mga congressman, sinabihan mo ba sila na wag naman kayong bias? Masyadong bias, anti-Duterte yung mga congressman. Yung mga Duterte boys na senador, no? Gusto nila ipagtanggol yung sarili nila, gusto nilang gisahin yung mga nandadawit sa kanila. Sasabihan mo na para hindi bias, wag na kayo mag-imbestiga. Anong uri ng Senate President to? Alam naman natin yan lahat eh, wag na tayo maglihiman. Nung si Bato, ay nag-PDEA leaks investigation, napahiya yung gustong
tanggalan ng ulo ni BP Sara, napahiya sa PDEA Leaks. Tanggal si Subiri. Ayaw niyang matulad doon. Kaya inaawat niya yung si Bato mismo yung magkukondak. No, syempre, kapag pinayagan niya yun, kapag si Bato nagawa niya yun, syempre parang pinayagan niya yun. 'Di ba? Kumbaga, mananagot si Cheese doon. Oh, doon mo malalaman kung matapang talaga si Cheese. Eh, kaso nga lang pinigilan eh. Kaya alam mo na. 'Di ba? Ayaw niya matulad kay Subiri. Wala. Wala to. O mga katunay, ano? Ano desisyon? Pinakamalaking attack dog, Cheese Escudero. Meron pang isa tayong hinihintay na attack dog. Yung taga-kongreso, si Erwin. Para malubos na yan, makita nyo kung paano kayo ibabasura ngayon. Nako, wag na. Siyempre, Erwin, wala naniniwala sa mga congressman ko. Banat ka na. Kala mo, maliligtasan mo yan. Hindi pa direktang bumibira yan eh, di ba? Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Bayan PH. At syempre, natunghayan din natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito sa video na atin natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.